Yes po. Attorney, maraming salamat po sa oras po ninyo na alam ko na kayo po nasa korte yata po. Ngayon Yes And attorney, ano po ba ang take po ninyo ngayon Dahil ang ICI po ay kakasuhan na daw. Ito naman pong ilang opisyal na sangkot po sa kickback schema. At makikita po ba natin na pag ganito ay matibay po yung ebidensya para po mapanagot? Ito pong dapat pong managot po, attorney? Matagal pa yan kasi. Ang mangyayari kasi, recommendatory yung ICI. Yes. Tapos yung Department of Justice naman, isasubmit yung records sa Office of the Ombudsman. Ang mangyayari yun, na nasa-submit ng ICI at saka Department of Justice. Although, napangalanan na rin yung mga posibleng kakasuhan. Ang mangyayari yan, may preliminary investigation pa. Narinig natin na si Ombudsman Remulla, sasabihin niya at the earliest, mga November 25, meron na tayong kaso na may file sa Ombudsman. Pero ito yung timeline kasi. Ang mangyayari nun, pag nakuha na ng records ang ng ombudsman, yung mga galing sa ICI at saka DOJ, preliminary investigation pa yan, bibigyan ng 10 days upon receipt ang mga respondents. Meron silang 10 araw na sagutin at magsasabit ng counter affidavit. Pagpalagay natin, next week, matatanggap nila yung demanda 10 days. Pwede silang mag-extend ng 20 days, pero i-resolve din ngayon. Kung talagang ang makikita ay hindi karapat-dapat yung mga ebidensya ng galing sa kanilang counter affidavit, mag-i-issue kaagad ng resolution ang ombudsman at magpipirma ng information at isasubmit ito sa Sandigan Bayan. Yun yung time na mag-i-issue na ng warrant of arrest ang justices ng Sandigan Bayan. Kaya yung November 25, kasi narinig natin si Ombudsman Remulla, magsasubmit at the very least November 25 ang pagsasubmit namin ng kaso sa Ombudsman. Talagang makikita mo, rocket-docket talaga. Ang bilis-bilis kasi ordinarily may 60 days silang i-resolve Sa kanilang mga statements, parang done deal na yan. Whether sa pagkakalam natin, whether magsasubmit sila ng counter affidavit o hindi, kakasuhan talaga yan. At may resolution, may information isasubmit sa Sandigan Bayan at yung timeline ni Ombudsman Remulla, November 25. So, attorney, iba po yung isasampa po ng ICI at ng Ombudsman or ito po ay magkasama na po para po sa mga kakasuhan po dito? Ano po ba yung ginawa po ng Ombudsman at ano po yung kakaiba po ba dito sa ICI po na yan? Kasi alam naman, investigative body, primary investigator lamang po ito na magsampa po ng kaso. Ibibigay po sa Ombudsman. Parang ganun po yung ating po nga pagkakaintindi po dito, attorney. Walang power ang ICI na magsampa ng demanda. Magpopulate lang yan ng ebidensya, mag-investiga. At sa tulong ng ICI, yung mga ebidensya na nakuha nila sa investigation nila, yun ang isasubmit sa ombudsman. At ang ombudsman ngayon ang talagang pagka-determinan niya na talagang may sapat na probable cause na ebidensya na talagang makukonvict sa mga kaso. Na-mention nila malversation, falsification of public documents, bribery, wala pa daw plunder, ay isasubmit yan sa Sandigan Bayan. At mismong Sandigan Bayan, justices doon, magiging busy sila, in his own words, ng ombudsman, para mag-issue ng warrant of arrest at maglilitis na ng mga criminal cases involving the flood control projects. Yun yung procedure. Yes. And attorney, na ito mga akusado po ba ay nabigyan din po ng mga due process po ito para po or sa korte na lamang po? Kasi karamihan sa mga investigasyon, doon lang po nila nakukuha po yung mga ebidensya or kaya po yung mga statement, testimony po, attorney. On their part kasi, pag ikaw yung respondent, if you are Senator Villanueva, yung mga na-mention na, sino pa yan? Senator Jinggoy, yung mga ibang congressman, ex-congressman Saldico, yung mga DPWH engineers, talagang pinangalanan na sila
Mm. yung ICI, DOJ, mismong ombudsman, talagang makikita mo na there's not a chance na hindi sila mai-indict, maipapangalan sa mga criminal cases. Ordinarily, yung pag kinakasuhan ka, mga criminal cases, ah, yung hanggang sure sila na may ebidensya, hindi yan pinapangalanan yung mga nai-indict. Tapos magpe-press conference si Justice Reyes na ito yung Mm. mga pwede naming i-recommenda na kakasuhan. Tapos we hear Ombudsman Remulla na at the earliest, November 25, meron na yung kaso yan sa Sandigan Bayan. Alam mo, we do not even hear of the requisite preliminary investigation